Kumbaga, kung ano yung mga lumalabas sa balita, sinasabi ni Secretary Garin, pati ni Ombudsman Rimulya, kino-quote man lang po ni Yossi Castro sa kanyang blog, biglang nag-file po ng libel case. Kaya sabi po ni Yossi Castro, ito anya is intended na para ako i-silence. At may nasa likod anya nito. Pinapamayad siya ng 111 million, 110 million, tapos plus attorney's fee, 111 million na po. Di happy si Topacio. O, di ba po? Yan kung manalo sila. Kung matalo, sabi ni Yossi Castro, ako nga anya ang tatayo na abogado mismo ng sarili ko. At sa aking paniwala, matatalo ko siya. Pwede po mga kababayan. Si Dante Maravillas po. Pag-usapan natin yung libel case na final. Hindi man po cyber libel. Yung dating libel case lang na final po ni DDS Congressman Leandro Leviste laban kay Yusek Castro. Pinapamayad ng moral damages, 100 million. Then, kahapon, 110 million mga kababayan. Dinagdagan pa ng 1 milyon yung moral and exemplary damages na hinihingi kay Yossi Castro ni Leandro Leviste. Ginaya mga kababayan ni Leandro Leviste si ultra-billionaire Enrique Razon na nag-file mga kababayan 110 million, mas linampasan pa ng 1 milyon. Dinagdagan pa ng 1 milyon ni Leviste. Baka ang nagpatong nito si Topacio na. May patong pa mga kababayan na 1 million. Para niyan di na mabawasan. Kasi ang sabi ni Leviste mga kababayan, ibibigay lang naman niya daw sa mga nabiktima ng substandard flood control projects. Ito, mga kababayan. Bayaran ni Yusek Castro sa akin ay ibibigay ko sa mga biktima ng mga substandard proyekto ng flood control. Kaya umaasa ko, huwag nang magsinungaling si Yusek Castro, aminin nilang niya ang katotohanan, magbayad siya ng multa ng 110 million pesos at ipamamahagi ko po ito sa mga biktima ng mga substandard flood control projects. 110 million ito, pero sa report ng abogado News, naging 111 million na. May patong na mga kababayan, no? Leviste files 111 million civil suit for damages versus Clear Castro. Tumubo agad po ng 1 million. Talagang negosyante ito mga kababayan siya, no? Si Leandro Leviste. Tumiba doon po sa solar. At sabi niya sa press con, wag daw siyang papatayin kasi pag pinatay daw siya, ilalabas niya o lalabas ang buong katotohanan. Nagbili na siguro sa nanay niya o kung kanino mga kababayan na pag pinatay siya, ilabas na ninyo yung mga dokumento. Ilabas mo na habang buhay ka pa. Di ba? Bakit kasi hindi mo pa nilalabas? O ngayon, mag-iimbestiga yung Congress. Ilabas mo na lahat. Yan yung ating hamon. Pakinggan natin mga kababayan, yung press ko na maluwa-luwa si Leandro Leviste. Yan kasi, pag tinignan natin mga kababayan yung pagmumuka ni Leviste, siguro hindi na makatulog, pulang-pula yung mga mata. Pumasok ka kasi sa ganyang problema, choice mo yan. Sabi nga natin mga kababayan lagi, sa buhay, you become what you believe. Yan kasi ang pinaniwalaan mo tingnan mo, sigurado mga kababayan, patong-patong na problema yung kakaharapin nitong si Leandro Leviste. Kasi nasasangkot siya mga kababayan doon sa controversy ng kanyang company na hindi siya nakapag-deliver ng nalalaman sa kontrata, service contracts. Nang bigyan siya mga kababayan ng franchise ng Department ng Kongreso. Nagkalo-alo na yung issue mga kababayan. Una yung Cabral Files na inuugnay niya ang pang-iipit mga kababayan sa kanya dito sa issue ng franchise ng kanyang company.
Kaya nagkapatong-patong yung trubol na kinakaharap mga kababayan ni Leandro Levisre. Pakinggan natin yung kanyang sinabi kahapon. Ito yung kanyang sinabi. Huwag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ilabas mo na. Lumabas na sa media ay tip of the iceberg po lamang. Ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. At the more na inaatake Halos ako, hindi na po the more makatulog. na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako. At ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero Sige, ang paduda bayan na niya. mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. Ilabas mo na para tapos na. Maraming ibang mga talakayin nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa. At dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Di ano niya, Mr. Maravillas, ang tingin mo dito sa mga kinasangsadlakan na problema ni Leviste? At tingin ko po, itong issue sa Cabral Files, ginagamit niya itong cover. Kasi po, diversionary tactics, nasasangkot siya sa mas malaking controversy involving his own company na binigyan po ng franchise. Pero hindi nakapag-deliver ng kanyang commitments base sa franchise na binigay ng Congress. Yun ang lumalabas, mga kababayan. Pinakinggan ko yung interview kay Secretary Garin ng DOE. Interview po ni Christian Isguera. Malinaw po na economic sabotage. Ayaw lang banggitin ng diretso. Pero yun ang yun ang lumalabas. Ayaw lang banggitin ng diretso po ni Secretary Garin. Kaya pinamumulta po siya ng 24 billion. Ito yung balita ng Billionaire News Channel. Dadalhin daw nila sa Office of the Solicitor General level or the DOJ, sabi ni Garin. The Department of Energy will tap the Department of Justice in the Office of the Solicitor General to enforce the collection of 24 billion fine against Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated na pag-ari po ni Batangas Representative Leandro Leviste after the firm allegedly ignored repeated notices over unfulfilled power commitments. Sabi po ni Energy Secretary Sharon Garin, ang DOE has terminated 28 power supply contracts covering 12,000 megawatts, stressing the decision is final and the case may be elevated to the courts if the company continues to refuse payment. So yun ang reading natin, mga kababayan. Nakikisawsaw siya dito sa issue ng Cabral Files.
as a cover, mga kababayan. Pinapalabas niya na anti-corruption crusader siya at walang tigil sa pagpapreskon at post sa kanyang social media. At nang madiscuss mga kababayan ni Jose Castro, ang ginasangkutan niya dito sa kanyang company, nilibel po si pinailan po ng 111 million. Dati 110, biglang naging 111 million libel suit na. Tumubo agad ng 1 million. Report yan ng Abogado News po, mga kababayan. Kaya pala naging 111 million. Tama yung duda natin. Lawyer's fee. 1 million. Kaya pala agad in-advise ni Topacio. Batangas 1st District Representative Leandro Leviste on Friday filed a civil suit seeking 111 million in damages in lawyer's fee from Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, accusing her of defaming him in an online video about his business dealings. According to the complaint, Castro's blog suggested that Levistis improperly sold or flipped a congressional franchise granted to his solar firm without legislative approval and implied that the franchise was a political favor granted during the administration of former President Rodrigo Duterte. Lumalabas, malinaw naman na ganun talaga yung nangyari po. Di ba? Kahit si Secretary Garin, Sharon Garin, yun ang sinasabi, mga kababayan. Kumbaga, kung ano yung mga lumalabas sa balita, sinasabi ni Secretary Garin, pati ni Ombudsman Rimulya, kino-quote man lang po ni Jose Castro sa kanyang blog, biglang nag-file po ng libel case. Kaya sabi po ni Jose Castro, ito anya is intended na para ako i-silence. At may nasa likod anya nito. Pinapamayad siya ng 111 million, 110 million, tapos plus attorney's fee, 111 million na po. Di happy si Topacio. O, di ba po? Yan kung manalo sila. Kung matalo, sabi ni Jose Castro, ako nga anya ang tatayo na abogado mismo ng sarili ko. At sa aking paniwala, matatalo ko siya. Siyempre anya, yun ang aking paniwala. Matatalo ko siya. Ibig sabihin, walang libel. Walang libelous sa mga utterances ni Jose Castro sa kanyang paniwala. Kasi siya, kinukot man lang niya kung ang sinasabi ni Ombudsman Rimulya at saka ni Secretary Garin. Ito mga terms na itong ginagamit pong flip. Ito mismo yung mga lumabas sa balita sa bibig ni Rimulya at saka ni Garin, mga kababayan. Pinakinggan ko kahit yung interview ni Christian Esguerra. Ganon ang sinasabi ni Garin. Sabi ni Libiste, the blog niya relied on selective news clips in commentary that created the impression he violated the law, damaged his reputation, and subjected him to public ridicule. Leviste also accused Castro of implying that penalties were imposed on his company for regulatory violations and that he divested from the business to evade liabilities. The suit argued that the statements fell outside the scope of protected speech and were made with malice or reckless disregard for truth. And if noted that Castro is a lawyer, it noted that Castro is a lawyer and a ranking executive official with access to official information niya. O ngayon, ano sinasabi doon, mga kababayan, sa naging interview ni Christian Esguerra kay Garin, kung ano yung ina-accuse niya kay Jose Castro? Yun ang kwento ni ni Secretary Garin. So pakinggan natin, mga kababayan, yung interview ni Christian Esguerra. Kasi lumalabas talagang may sabotahe na nangyari na sana ito pinapakinabangan. Nabigay na sana ito sa ibang seryoso na mag-invest sa ganito pong napakahalaga na sektor sa power industry, mga kababayan. Nasabi, kung nagawa sana yung commitment, baka in the coming years, mababa na yung
presyo ng kuryente na pinapakinabangan po ng mga consumers. And because of the, ginawa ng company ni Libiste po, hindi mangyayari yon. So, lumalabas, mga kababayan, nasa butahe po. He messed with the industry, mga kababayan. Yan mismo yung sinasabi ni Garin. Pakinggan natin yung interview, mga kababayan. Wala talagang galaw to. Kaya hindi niya rin Si Christian na-transfer, Isguera po. hindi rin Fox nag-relinquish, Fresh. hindi rin no application for termination. We just can't. Wala pong paliwanag sa inyo at all? Wala po. That's what's frustrating for us. We send them letters. Please update your progress because they should every year. Yung work plan nyo, sinusundan nyo ba? Or do you, what are the permits? They don't update us. We ask, they should renew their bonds, performance bond every year. No, yun pa yung isang problema. Sabi They nga, just let nili-oy it ni expire. No renewal of Sa bonds. amin. So there's nothing. If you go to these areas, there's not a single solar panel Walang there. ginawa. So, what else are we supposed to do? Should we just wait it out kahit they're supposed to deliver already? Of course, we have to terminate. We need more Kaya investors. tinerminate na lang We po. want to open up the country for more areas to develop solar power plants. Yung mga Solar Philippines na pinagmumulta po ninyo, blacklisted na rin po ba ito? I had to check if it's already done, but yes, that's the plan. Iba blacklist itong isang kumpanya. Kasi ngayon pala na-terminate eh. So, I don't know if the process has been done, but it's already in our contracts na pwede kang blacklist if DOE decides. Grabe yung So, ginawa po. Mukha bang Secretary? Mukha ba naisahan ni Leandro Libiste itong pamahalaan? You see? yung DOE. Yung DOE na isahan niya. Naisahan yung, I don't want to malign him directly, Kasi kasi, just stick to the facts based on what Yeah. you've discovered. Yeah. you know, Naisahan parang niya. kasi, parang why not deliver? Because really it's an opportunity. When you Really win the this green energy auction, you're assured of a stream of income for 20 Biglang years. naging Magandang negosyo bilyonaryo. yan. What we ask is you deliver such capacity at a certain date and for 20 years. I don't understand why won't you pinag-aagawan yun eh. Why won't you develop the project? It's no excuse yung mga permitting and what the red tape is. It's there, You see? but people are able to deliver. We are 25% renewable already, kaya ang dami pumapasok. This is an exception. So parang So lumalabas, nagpayaman lang. parang Minonetize lang we niya. were disillusioned by this, no? It's very disappointing. Kaya Hindi man parang nag-deliver yun ng nagamit serbisyo yung based sa contracts contract. for something else, not to produce power, but for something else. So parang Yung counterpart ng monetization ghost is for flood control So, mukha ba kung sa naisahan niya DPWH. Sabi ni Atty. Garrido. Parang, no? Di ba? I mean, we believe that you will be compliant with your contract because you know there are consequences, the 24 billion consequence, and we rely on these companies, but there are no delivery. So lesson learned for us. We have to be. We've been changing our policies ever since. So, kawawa I think po. last year, or 2 Kawawa years tayo. ago, starting to make Parang naisahan parang as safeguards for yung Department for of investors like this. Energy. Like what safeguards, learning from this Libiste experience. Kaya magigpit na daw sila our rules sa mga now are regulation. stricter on assignment. Hindi pwede kahit sino lang. Kailangan you justify it with DOE, but related company lang, not kung kanino lang, and we Kani-kanino also lang. restrict how many times a contract can be transferred. No? Another thing is you have Magbabago to have sila ng right to regulasyon. apply. Kasi Dahil dati sa ginawa kasi po ni Libiste. certificate, actually, Solar Philippines has a Pagkatapos, affidavit nagbibida-bida that siya they will get the possessory right in those na areas, which they never did. Corruption crusader. Which is another violation, by the way.
for example, you have to have the clearance from NGCP. Dati kasi later pa yun yung condition na yun. So, we're putting more and more requirements to make sure that yung mga legitimate lang, yung seryoso, ang magde-deliver. So maybe it's becoming stricter and stricter, but we have learned that lesson, and not just on Solar Philippines, but all the other Kita ninyo, yung kanyang ginawa. investors actually. So, performance bond we added also. So, marami na kaming dinadagdag para lang to avoid this, because flipping by itself is not Flipping. is not a crime, no? But it's once it's perennial, and then it becomes a problem for DOE. So we So ang ibig pong sabihin, yung flipping na ginawa, bumili ka ng asset. Halimbawa, bahay o stocks. Then afterwards, mga kababayan, bininta mo for profit. Yun, mga kababayan, ang ibig sabihin nun. Yan ang ibig sabihin ni ano. Yun ang nangyari. Sabi ni Secretary Garin, bininta agad, tapos tumubo ng billions. Pero hindi man nakapag-deliver, mga kababayan, ng yung dapat, hindi nakapagpatayo as required doon sa kontrata na binigay sa kanya. Di ba? Yun ang nangyari. it's a problem for DOE. So we had to find ways to address that. And if it could compromise the Philippine Energy Plan. There's Yan. a moral, it's more Na-compromise of a po moral yung question rather than a legal question. Philippine Ano Energy Plan. magagawin yan sa bansa natin? Okay. Ito, bago kayo pumasok sa DOE, politiko kayo, hindi po ba? Okay. Ang gusto kong tanongin ito, the elephant in the room, hindi naman kaya napaboran nitong si Leandro Leviste. Una, dun sa pagkakakuha niya ng prangkisa para sa solar, para sa bayan. Tapos isang kumpanya niya, nabigyan ng sangkatutak na service contracts. Hindi kaya malaking factor doon yung anak siya ni Loren Ligarda at isa siyang Leviste. I've been asked this for so many times, and to the credit ni Leandro, he was really a very Alams na. promising personality Alangan at man. such a young age. No, the question is if there was any influence on him getting all Alangan these wala. privileges, I'm not sure. I don't know if there was an Playing active safe si Garin, part of, pero the alam niya, senator, but, at the siguro, back of her mind, at the very least, yes. siguro at the most, siguro dahil apelido niya, no? Because he's a Leviste. But I'm not sure. I don't wanna say anything. Playing na safe siya. Mali, Baka Pero- ikaso din ng libel. pero the influence, I don't know. It if could be was ano, the deciding factor yung in influence. getting a franchise and getting all these contracts. Kasi hindi naman kami magbibigay ng kontrata kung hindi naman siya pumapasa sa evaluation eh. Yun lang yun eh. So the franchise, that's for Congress na. Hindi kasi nung panahon na yun, sa prangkisa, ay nanay niya hindi po ba nakaupong senadora. Okay. Although officially, nung butuhan na sa prangkisa, I think the mom abstained. Okay. Pero did it really make a big difference? Ligarda ka eh. So ano bang isipin ng mga kasama yun? Of course, I'm just thinking out loud, and this is what many of our people are thinking. You have a point there. And that's exactly Ah. why we have the constitutional Pwede. provision on prohibition of public officials having privileges and franchise, no? Kasi dapat may itabes na nila because of conflict of interest. Not that you will actually do it, whether you do it or not, pero prohibition na yun eh. So, that's the whole purpose of that provision in the Constitution. Kaya maybe, I don't know, I'm not sure. Okay. Ano yan eh, kung sa kaso yan, parang, Your Honor, you're, misleading the witness. Nililiko. Diba? Okay. Paano nga pala, Secretary, kung hindi magbayad ng multa itong Solar Philippines? That will come Yan ang mamulta, 24 billion. We'll find legal recourse for that. We've already talked to the Department of Justice, Solicitor General, and we'll also talk to
the SEC, PCC, and all those agencies. Tapos, finally, Secretary, no? Ano bang leksyon ang pwedeng mapulot natin dito sa nangyari dito sa service contracts ni Leandro Leviste at saka doon sa prangkisang binigay sa kanya bilang privilege ng Kongreso pero hindi naman napakinabangan? Grabe po. Well, for DOE, we know what we learned already for this. We don't want this kind of investors. We don't want flippers. You don't play. Bawal na yung mga flippers na tinatawag. Bumili pagkatapos the economic situation of the ibibenta country lang. and life and day-to-day Quickly lives of our people. reselling Hindi mo nilalaro yan. The property. Kasi this is connected to the economy and to the livelihood of our people. Dapat hindi ginagawa. The asset, the company. Para tumubo lang. I think the lesson here is we need to go. We need to learn our Tapos di country, man nag-deliver our- ng we can make money. kung anong nalalaman sa with our service country, but contracts niya. Don't sacrifice naman our people. Ako ayaw So, ko nasacrifice talaga. yung I'm tao. so frustrated with this. And I'm so disappointed. Kasi these are contracts that we rely on. These are contracts that we have given privileges. And ang lesson dito is, we have to be stricter. We have to be discerning in what type of companies that enter into renewable energy. Kasi Sabi ni Atty. Garrido, mga kababayan, sa kanyang post kahapon. So what is now the difference between Leandro Leviste and Edwin Garjula? The pot calling the kettle black. Edwin Garjula is accused of bringing DPWH biddings and delivering ghost and substandard flood control projects. Ito naman si Leviste is accused of cornering the DOE's green energy auction and delivering almost nothing while pocketing 34 billion pesos. Yan, mga kababayan. Yung sabi ni Garrido, Atty. Garrido, in sum, Leandro Leviste caused far more damage to the Filipino people because 11,427 megawatts that he failed to deliver is more than half of the country's peak electricity demand of 20,000 megawatts in 2025. So ang tanong niya, why is Leandro Leviste running after Edwin Garjula? Na lumalabas mas matindi yung kanyang ginawa na damage sa ating mga mamamayan. Yan ang punto, mga kababayan ni Garrido. May punto siya. Tama ang kanyang sinasabi. Ngayon, doon sa mga sinasabi mga kababayan ni Leviste, yung Cabral Files. At sabi niya, wag ninyo akong papatayin kasi pag pinatay niya ako, lalabas ang lahat. Parehas yung posisyon namin ni Atty. Garrido. Sabi natin, ilabas mo na, ano pang inintay mo? Ano ba? Pabitin-bitin, ilabas mo na. Kaya sabi ni Atty. Garrido, whistleblower ka, magsalita ka. Ang tunay na whistleblower, hindi takot mamatay. Nilalahad-lahat, binuburkan lahat. Takot man sila sa buhay nila. Sumasa ilalim sa Witness Protection Program. Examples, Yusek Bernardo Henry Alcantara. Itong si Leviste, eme-eme, sat-sat, ngaw-ngaw, ayaw naman ilabas ang ebidensya. Takot sa buhay niya. Imbes sumailalim sa Witness Protection Program, sumailalim sa palda ng nanay niya. Paiyak-iyak pa. Kainin na lang, Cabral Files na yan. Kainin mo na lang. Tama po. Ayaw mo nilabas. Takot kang mamatay. Tapos mapasok-pasok ka sa ganyan. Takot ka palang mamatay. Tapos magsasabi ka na, pag namatay ako, labalabasan lahat. Ba't hintay mo pang mamatay ka? Ilabas mo na. Hindi magalukuhan lang, mga kababayan. Hintayin mo pang may pumatay sa'yo. Tapos ilalabas mo, parang yung Cabral Files, mga kababayan, hindi lumabas. Namatay si Cabral. Wala na tuloy maniwala kung totoo pa kasi inagaw niya, no? Puwersahan niyang kinuha, mga kababayan, kay Cabral. Yung mga dokumento, wala na tuloy maniwala na baka hindi na authentic. Dinoktor na. Wala man lang maniniwala sa Cabral Files, mga kababayan, na sinasabi ni
Binuro niya. Matagal na pala yun sa posisyon niya. Kung kailan namatay si Cabral, tapos sinasabi niya, ilalabas niya. Hanggang ngayon, hindi man nilalabas, ilabas mo na. Hindi nga natin malaman kung bakit hindi ka sumasa ilalim sa Witness Protection Program. O kung hindi, ba't hindi mo ilabas sa privilege speech mo? I-expose mo lahat sa Kongreso. Mag-privilege speech ka at magpa-imbestiga ka. Pangunahan mo yung investigasyon sa Cabral Files. Yun ang dapat mong ginagawa, Leandro. Hindi yung sige lang ang pa-interview mo. Press con dito, press con doon. Malinaw na lahat. Propaganda pa ganyan po. Lahat lang sat-sat, sabi ni ngaw-ngaw dito, ngaw-ngaw doon. Payak-iyak. Ay, nako, mga kababayan. Tingin ko, sakit sa ulo ito ni Loren. Iwan ko kung advice nito ni Loren kasi si Loren po nagsisik na ng tulong, advice ni Ping Lacson, ginausap daw siya. Ngayon, lumalabas sa mismong sinasabi ni Liviste, pinakikinggan niya na daw. Pinakikinggan niya na daw si Ping Lacson na huwag bara-bara. Kung hindi pa pala siya sabihan ni Ping Lacson na huwag bara-bara, hindi siya makikinig. So, ibig sabihin, hindi siya nakinig sa nanay niya. Humingi na ng tulong kay Ping Lacson. Mga kababayan, you see? Huwag kasing pabida. Anyway, yun man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Abangan na lang natin yung progress ng mga balitang yan at mga pa-interview ni Liviste kung ano ang mangyayari sa mga sinasabi niya. Bye-bye po. God bless.